Ikaw, O Yahweh, ang aking ilawan, sa gitna ng dilim ay nagiging tanglaw. Si Yahweh ang Diyos na walang katulad. Siya lamang ang Diyos na ating kalasag. Siya ang sa akin nagbibigay lakas, sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Sige po mga kapatid, magandang umaga po at inaanyayahan ko po ang bawat isa na makiisa sa pananalangin ngayong umaga sa ating pong gawain. Tayo po'y tumuo, tayo po'y dumalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ay aming pinagpupurihan, kayo po'y aming sinasamba, kayo aming dinadakila. Tinataas po namin kayo, Panginoon, ng aming mga puso. Sa umagang ito, kinikilala po namin na kayo ay Diyos. Kayo nga lamang, Panginoon, ang may alam ng lahat ng bagay. At kayo po, Panginoon, maging sa panganahong ito, ang may kontrol sa lahat ng nangyayari. Kaya, Panginoon, kami may kapayapaan na sa inyo'y nakalalapit at may confidence dahil alam po namin na ang aming paglapit sa inyo, ito, Panginoon, ang susi upang ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng lalagit na kapayapaan at maging sa mga panahon ito. O dakilang Diyos, kayo po, Panginoon, ay amin pong pinagsusumamuhan. Nananais po namin na sa aming pong gawain ito na magkaroon kami, Panginoon, ng malinis na puso, malinis na pag-iisip. At ito, Panginoon, makakamit lamang po namin sa pamamagitan ng kapatawaran na nagmumula lamang sa inyo.
Dakilang Diyos Ama, kami nga po pang sumasampalataya na ang ginawang sakripisyo ng aming Panginoong Hesus na sinasabi sa inyong salita, Panginoon, ay tunay nga, Panginoon, ang pinumbayad sa aming mga kasalanan. Kaya sa pamamagitan nito, ito po'y aming sinasampalatayanan ng aming mga kasalanan na gawa. Dahil ang aming Panginoong Hesus ay tinanggap namin bilang Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay. Ito nga po, Panginoon, ay inyong pinatawad. Salamat makapangyarihang Diyos, di man kami karapat-dapat sa bawat araw. Patuloy ang paglilinis niyo sa amin, hindi lamang po sa pagpapatawad. Patuloy niyo po kami binabago, patuloy niyo po kami, Panginoon, unting-unting ginagawang kamukha ng aming Panginoong Hesus. Hindi lamang sa aming mga pag-iisip, kundi, Panginoon, maging sa aming pamumuhay upang walang ibang mapagpuri at matakila sa aming mga buhay kundi kayo lamang. Makapangyarihang Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo at nilalapit ang aming gawain ngayong umagang ito na sa pamamagitan ng gabay ng inyong banal na Espiritu, kinikilala po namin na may kasiguraduhan ang pagkatagumpay sa aming pagpupuri at pagsamba sa inyo, ng aming mga puso, ang aming mga labi ay aawit, ang aming mga katawan ay iindak upang makapagbigay ng kapurihan sa inyo. Amin din pong nilalapit na tulungan niyo po kami sa gabay ng inyong banal na Espiritu na magkaroon ng kapayapaan sa aming mga puso. Hindi man kami sama-sama ngayong umagang ito sa pagpupuri at pagsamba, subalit ang kapag-asahan, ang lahat ng bagay na nangyayari sa aming paligid ay hindi dapat namin katakutan dahil kayo ay kasama namin at kayo ang nangunguna sa aming mga buhay. Aming pong dalangin na maging sa kanya-kanya ng kauntakan ngayon. Hayaan niyo ba, Panginoon, na magbigay po namin sa inyong pinakamataas na papuri at pagsamba na nararapat sa inyo. Kami kasama, Panginoon, ng bawat kaanak ng inyong mga anak, mga kapatiran, ang mga taga-nabaryo ni the church, at maging, Panginoon, lahat ng inyong mga anak na sabay kasama namin nagpupuri at sumasamba sa inyo ngayong umagang ito. Maging katanggap-tanggap nawa sa inyo ang aming mga pupuri at pagsamba. Loobin niyo ngayon nawa, makapangyarihang Diyos, na sa gabay ng inyong banal na Espiritu, ang karunungan nagmumula lamang sa inyo ang aming gamitin upang ang inyong mga salita ay aming maunawaan. Puspusin niyo, Panginoon, ang aming pasor-ala na gagamitin niyo sa umagang ito, ang inyong mga salita na pinulay-pulay na sa kanyang puso na ginabayan ng inyong banal na Espiritu upang nilayan niyo na ito'y maipabot sa bawat isa sa aming makikinig ng mensahe. Hayaan niyo nawa ng bawat puso na makikinig ay may buong taimtim ng aming mga tainga ay bubuksan at malinawan na inyong mga salita ay aming mapakinggan. Ito'y aming maunawaan. At ito nawa, Panginoon, ay maribaon sa aming mga puso. At ang aming mga puso ay maging matabang lupa at ang inyong mga salita ay maging bidwit, mabuugat, lalago at maubungat. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa aming pagkaunawa ng inyong salita. Ito, Panginoon, ay hindi lamang, Panginoon, sa aming pagkadinig. Ito mga, Panginoon, ay magamit namin upang ang bawat isa ng inyong mga anak ay lalong maging kawangis, Panginoon, kahawig ng aming Panginoon Hesus, na walang ibang nakaparangalan, nakapapurihan kundi kayo naman. Abutin niyo rin, Panginoon, ang bawat kapatid sa kanya-kanyang tahanan, sila, Panginoon, na may karamdaman, ang kagalingan naman nila, Panginoon, iyahasin nila sa inyo. Maging, Panginoon, ang mga nakakaras, Panginoon, liyagis, pagbukulang. Kami po'y sumasampalataya na ang kasapatan ng bawat isa ay kayo lamang. Walang ibang kailangan ng tao, kundi kayo lamang at ang aming Panginoong Hesus, at wala nang hihigit pa sa mga bagay na ito. Dakilang Diyos, hinihiling din po namin na hindi lamang, Panginoon, ang bawat isa sa aming mga kapatid na aawit at makikinig ng inyong salita ang makatanggap ng ganitong pagpapala at pribilehiyo. Nais ginawa namin, Panginoon, na maabot ng inyong mga salita sa pamamagitan, Panginoon, ng aming ginagawang pagsamba nito sa social media, na maabot nawa nito ang makapangyarihang Diyos, maging ang mga taong nakangailangan pa, Panginoon, na madinig ang mabuting balita ng kaligtasan, na sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, sila rin, Panginoon, kagaya namin,
ay magkaroon ng buhay na walang hanggan na inyong libreng regalong ibinigay sa lahat ng sa Kanya isasampalataya. Dakilang Diyos, abutin niyo nawa ang aming mga kaanak. Abutin niyo rin nawa, Panginoon, ang aming mga kapitbahay. Kanayon, maging Panginoon ang aming buong bayan. Dahil wala pong ibang pag-asa, walang ibang kapag-asahan, kundi kayo lamang. Kaya nga makapangyarihang Diyos, ilalapit din po namin sa inyo ang aming buong bansa, ang aming bayan, ang aming mga barangay, ang mga namumuno sa amin. Loobin niyo nawa, makapangyarihang Diyos, na ang inyong banal na Espiritu ay manglalam sa kanilang mga puso upang, Panginoon, magkaroon ng realization ng bawat isa na kayo, Panginoon, mula din sa langit ay nakikita ang lahat ng tao. At ang bawat isa, Panginoon, magkaroon ng banal na takot upang anuman ang gawin ng bawat isa, magkaroon sa kanilang mga puso ng pagnanais na gawin ito upang maging katanggap-tanggap sa inyo. Panginoon, sa inyo po namin nilalapit ang lahat ng bagay na ito at ang aming kapayapaan ay pinagkakatiwala lang po namin sa inyo. Ang pagtatagumpay ng aming bansa, ang paglampas, Panginoon, ng aming bayan sa mga suliranin, at maging ang katagumpayan ng gawain nito ay sa inyo lamang po namin iniaasa. Ang pagtatagumpay din po namin sa mga panahon at sa COVID-19 nito, maging yung karamdaman ng COVID-19, ito, Panginoon, ay malalampasan namin dahil kayo namin, hindi niyo po kami pababayaan, hindi niyo po kami, Panginoon, iiwanan. Sa halip, paglampas po namin sa mga panahon ito, at muli kami magkakasama-sama, Panginoon, na magpurit sumamba sa inyong dakilang pangalan. Kami nga po, Panginoon, ang bawat isa ay may pasasalamat sa aming mga puso na hindi lamang, Panginoon, sa panahong paglampas namin, ngayon pa lamang po, Panginoon, nagpapasalamat na kami dahil ang kapayapaan na nagmumula sa inyo ay binuhos nyo sa bawat isa amin. Sa inyo ang kapurihan, dakilang Diyos Ama. Sa inyo ang pagsamba ng lahat ng inyong galang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po, mga kapatid. Kamusta po kayo sa inyong mga tahanan? Ayos lang po ba kayo dyan? Handa na po ba kayo umawit sa ating Panginoong Diyos? Amen ba? Yung mga naririto, amen ba? Ready na ba kayo? Meron pa ba tayong lakas? Diba? Dapat laging meron. Laging sapat ang biyaya ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen! Ang grasya, ang lahat ng bagay sa atin ay laging sapat. Panibagong buhay, ngayong umaga, kalakasan, meron tayong nakakain sa ating hapagkainan. Lahat ng biyaya ng Diyos ating nararanasan. Amen po ba? Amen! Let's sing to the Lord. Your grace is enough, O Lord. Hallelujah! Hallelujah! Tayo mo sa akin ng tahanan! Yes, it is your faithfulness, O God. Rolling down in the sinner's heart. You lead us
Hallelujah, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay, Lord, Ikaw ay Diyos na tapat, buhay, nasa amin, Lord, hallelujah. Sa kabila ng lahat, ay hindi kami iiwan. Ito babayaran. Through you, Lord. Oh
Muli po, mga minamahal ng mga kapatid, nais ko pong ipaabot ang isang magandang umaga sa ating lahat, sa lahat po ng mga tahanan, mga pamilya, na ngayon po ay nakikipagsabay-sabay na makinig ng salita ng ating Panginoon at sa ating pong lahat na kasama po natin sa ating pong pananambahan ngayong umaga. Bago po ang lahat sa ating pong pakikinig ng salita ng Panginoon, nais ko po munang magpasalamat sa inyo pong mainit at nakakatuwang pagbati sa aking pong kaarawan kahapon. Salamat po sa napakasarap na pansit with matching assorted na puto na pinadala po ng inyong ating pong Ate Irene bilang siya po ang Pangulo ng tagapangalaga sa manggagawa. Sa ating pong lahat, salamat po sa napakagandang video na ginawa niyo po. Ako po ay na-excite, na-surprise sa effort na inyo pong ginawa. Bagamat mayroong pong pandemic, ay nagawan pa rin po ng paraan na inyo pong mapasaya ang lingkod sa kanya pong kaarawan kahapon. At minsan pa po tayo po ay tutunghay sa salita ng Panginoon. At tayo po ay dadako na doon sa ikalawang bahagi ng ating pong pag-aaral. Pero po yan, nais ko rin po muna palang banggitin ang ating pong pakikiramay sa ating pong dalawang kapatid na nawala ng magulang. Tayo po ay magpapaabot ng pakikiramay unang-una sa ating pong kapatid na Sheila na ngayon po ay nawala ng kanyang pong tatay. Siya po ay sumapiling na ng Panginoon at ating pong Kuya Oji na ngayon po ay dumaranas ng kalungkutan sapagkat ang kanya po namang nanay na si Nanay Deli ay kinuha rin ng Panginoon. In behalf of our church, ang Navarro Unida Christian Church, sa ating pong Ate Sheila and Kuya Oji, isang taos na pakikiramay po ang aming pong pinapaabot sa inyo. So tayo po ay nadiretso na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Gaya nga po ng aking pong nabanggit, ito po yung ikalawang bahagi ng ating pong pag-aaral patungkol po sa kasapatan ng ating Panginoong Kristo, patungkol po sa ating pong kaligtasan. Ito nga pong ating pong pinag-uusapang ito ay pinamagatan nating Solo Cristo. Ibig sabihin, only by Christ or through Christ alone, mayroon pong kaligtasan ang tao. Hindi po sabihin, wala na pong ibang kaparaanan, wala na pong ibang tao na po pwedeng makagawa nito sa atin po, kundi ang pagkilos ang gawa lamang ng ating Panginoong Kristo. So, Solo Cristo. No, yan nga po, mula po sa ating pong topic na pinag-uusapan, the sufficiency of Christ for our salvation. So, dadako na po tayo sa ikalawang bahagi. Pero bago po natin talakayin ang lahat ng mga bagay na yan, nais ko po kayong anyayahang tumayo. Tayo pong lahat, mga minamahal, mga kapatid, ay magbigay paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Mula po sa Ephesians chapter 2, verses 4 hanggang 7. Ito rin po yung binasa natin nung nakaraang linggo na ito po nga ang ating pong pinaghuhugutan ng inspirasyon sa ating pong pag-aaral. Tayo po tumayo, sabay-sabay po natin basahin ang sinasabi ng talata. Sa chapter 2 ng Ephesians, punta na po tayo sa verse 4. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Panginoon Diyos, pagpalain niyo po sa inyong mga salita sa aming pong mga puso. Patnubayan mo, banal na Espiritu, ang aming pong pag-aaral.
kayo po ang magpalago ng inyong mga salita at ito po ay maging pakinabang po sa aming pong buhay bilang inyong mga anak. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga oras namin pong gagamitin sa pakikinig ng inyong mga salita. Ihanda niyo po ang aming pong mga puso, Panginoon. O banal na Espiritu, kayo pong magbukas ng aming mga tainga at aming pong pag-unawa upang sa pagdinig po namin ng iyong mga salita. Kami po, Panginoon, ay patuloy na lalakas at patuloy na papagpapala ayon sa inyong dakilang biyaya at pag-ibig sa amin. Ito po ang aming pong dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So ano nga po ba ang epekto nung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo? Ano naging bunga noong kaligtasang hinandog ng ating Panginoon sa Kristo sa ating pong mga buhay? Last week ay pinag-usapan po natin yung the solution na pinrovide ng Diyos Ama para sa kaligtasan ng tao. Na ito'y magkakaroon lamang ng katuparan sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. By the work of our Lord Jesus Christ, we have salvation. Sa una po nating pinag-aralan yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, nagkaroon po tayo ng forgiveness. Naranasan po natin ang redemption o yung katubusan. Nagkaroon din po tayo ng righteousness ng ating Panginoon sa Kristo. At ito ang ginawa ng ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang buhay, ng kanyang pagkamatay, at ng kanyang pagkabuhay na maguli. At kung isipin po natin mga minamahal, si Kristo lamang ang daan. Si Kristo lamang ang gumawa ng paraan alang-alang sa kanyang pagsunod sa kalooban ng dakilang Diyos ng mga nasa langit. Dahil sa pag-ibig, dahil sa walang hanggang awa-habag ng Diyos Ama, binigay ang ating Panginoon sa Kristo upang tayo magkaroon ng kapatawaran, katubusan mula sa ating kasalanan, at tayo nagkaroon ng righteousness sa pamamagitan ng dugo pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo. Sa ikalawang bahagi po ng ating pong pag-aaral, ito po ay patungkol sa great effects of the work of Christ. Ano ba ang naging epekto o naging resulta nito sa buhay natin sa lahat ng mga mananampalataya? Ano ang ano ang benefits ng mga bagay na ito sa lahat ng mga nagsisampalataya at naglagak ng pagtitiwala sa ating Panginoon sa Kristo? Number one, sa pamamagitan ng gawa ng ating Panginoon sa Kristo, we have peace with God. Naranasan natin ang kapayapaan, naranasan natin ang mapayapa at maayos na relasyon mula sa Diyos patungo sa atin. Atin pong nalalaman na ang dating kalalagayan ng tao ay malayo sa Diyos. Walang nakaabot sa kanyang kaluwalhatian. At tayo ay napasailalim sa puot ng Diyos dahil sa ating mga pagsalansang. Ang sabi po ng talata na binasa po natin in Ephesians chapter 2, we are dead in sin and trespasses. Tayong lahat ay patay dahil sa ating mga pagsalansang at dahil sa ating mga pagkakasala. Tayo ay napasailalim sa galit puot ng Diyos. Tayo ay napasailalim sa kamatayan. Tayo ay naging biktima ng kamandag ng kasalanan. Tayo patungo sa kamatayan walang hanggan. At dahil sa ating kasalanan, we are enemies of God. Pero dahil sa mabuting balita, naranasan natin ang kapayapaan tulad ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi po ng talata
in Romans 5, verse 10. For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Mga minamahal ng mga kapatid, nais ko po munang ipaalala sa ating lahat na itong mga benepisyo na ito na aking pong babanggitin ngayong umaga ay nag-a-apply lamang doon sa mga anak ng Diyos. Sabi po nga ng ating pong talata ng Ephesians, no? Ephesians 2 chapter 4, balikan po natin. Sabi po dyan, but God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Pansinin po natin yung word na we. No? Sabi ng verse 5, even we. Pagtuunan po natin itong talata na ito, mga minamahal, mga kapatid, Apostle Paul was talking to the Ephesians. Apostle Paul was talking to the children of God. Ang kausap niya po rito tayong mga Kristiyano. And these benefits, maliwanag na sinasabi ng Apostol Pablo, we are made alive together with Him. Ang binuhay lamang kasama si Kristo ay yung naglagak ng pananampalataya sa ating Panginoon. At sino po ba itong mga nagtiwala, tinubos ng Panginoon mula sa pagkakasala? Kundi tayong kanyang mga anak. Kundi tayong mga nanampalataya at naglagak ng ating pagtitiwala doon sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. So I want to make it very clear na ang kausap dito ni Apostol Pablo, hindi po lahat ng tao. These promises, these benefits is not universal. Hindi po ito nag-a-apply sa lahat ng tao. Ito po ay mararanasan lamang very clearly and very surely na ito ay para lamang sa mga anak ng Diyos. Amen po ba? Pwede po kayong mag-amen pagkamat hindi ko naririnig sa inyong mga tahanan. So ngayon, mga minamahal na mga kapatid, balikan po natin yung Romans 5.10, yung binasa po nating talata kanina. Ang sabi po ng Romans 5.10, for if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. So malinaw po na sinasabi ng talata, we are being reconciled, or we were reconciled to God through the death of His Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoon Kristo ay nagkaroon ng pagkakasundo ang Diyos sa atin. So paano ba magkakaroon ng mapayapang relasyon ang dalawang tao? Halimbawa, mga minamahal, mga kapatid, kayo po ay mayroong nakagalit. Paano ba magkakaroon ng reconciliation sa dalawang magkaaway? Di po ba ang unang-una ay magkakaroon ng kapatawaran? Yan po ginawa ng ating Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoon Kristo sa pagkabuhos ng kanyang dugo, doon sa mahalagang sakripisyo na ginawa niya, ayon sa kahilingan ng kautusan, nagkaroon ng kapatawaran. At dahil sa pagkakaroon ng kapatawaran, nagkaroon ng reconciliation na nagbunga ng mapayapang relasyon. So, salamat sa ating Panginoon sa Kristo sapagkat sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, nagkaroon ng pagkakasundo at nag-establish ng pagkakasundo ang Diyos Ama patungo sa atin. In Jesus, we have reconciliation with the Father. Sa pamamagitan ng pagpapahirap ng Ama sa kanyang anak, yung galit niya sa tao ay nabuhos at inako ng ating Panginoon sa Kristo. The curse of the law was given
to His Son. At ang nag-benefit po rito ay tayo sapagkat naibalik ang maluwalhating relasyon ng tao sa banal na Diyos. Kaya po ang sabi ni Apostol Pablo in Romans 5:1, he declared, ang sabi po, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So napakalinaw po mga minamahal, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Nagkaroon ng mapayapang samahan, relasyon ang Diyos sa atin. At ang pinakamaganda po rito mga minamahal na mga kapatid, ang kapayapaang ito, ang Diyos ang nagtatag. Ito'y nagmula sa atin. Ito po ay permanenteng relasyon, permanenteng kapayapaan. At ito kailanman ay hindi na mawawala. Doon sa mga nagsisampalataya at naglagak ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ito po yung tinatawag natin na eternal peace na ibinigay ng Diyos sa tao. Kapayapaan, magandang relasyon, perfect fellowship, glorious fellowship with God. Ito yung dating disenyo ng Diyos sa unang taong si Adan. Na dahil sa kasalanan, nahiwalay ang tao sa kabanalan ng Diyos. Ngunit dahil sa ating Panginoong Kristo, nabalik yung dating magandang relasyon ng Diyos at sa mga tao na ligtas. Kaya mga minamahal mga kapatid, kung tayo po ay mayroong kapayapaan sa Diyos, kung naranasan natin itong bagay na ito, hindi po ba marapat lamang na patuloy po tayong magpasalamat at magpuri sa ating dakilang Diyos, sapagkat siya ang nagbigay nito sa atin. Di po ba marapat lamang na patuloy tayong mamuhay sa katuwiran, mamuhay sa pagsunod, gayong alam naman natin na mayroon ng mapayapang relasyon tayo sa ating Diyos. Di po ba marapat lamang huwag na nating hayaang magkaroon ng hadlang, magkaroon ng balakid ang relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Bagamat alam po natin mga minamahal na mga kapatid na itong relasyong ito ay magpakailanman, ngunit sa pamamagitan ng pagkakasala natin araw-araw, sa pamamagitan ng ating mga pagkukulang, ay mistulang binibigyan natin ng dahilan ng Diyos upang siya ay malungkot. Ito po ay napakalaking hamon sa ating mga minamahal. Let us keep the peace na binigay ng Diyos at panatilihin nating mayroong mahusay, mabuting kaugnayan sa ating lumikha. The first benefit or one of the great effects of the work of Christ is that we have peace with God. Ang pagkakataong makasama ang ating dakilang Diyos. Ang pagkakataong makasabay siya sa paglakad. Ang pagkakataong pwede tayong lumapit directly sa Diyos, sa dakilang Diyos, ang hari ng mga hari, ang may likha ng lahat ng bagay. Ang isa pang benepisyo ng ginawa ng ating Panginoon sa Kristo ay ito. We have the gift of the Holy Spirit. We have the gift of the Holy Spirit. Dahil sa biyaya ng Diyos, hindi man dapat tayo po ay nagkaroon ng katwiran. Ito po yung tinatawag na substitute righteousness, na kung saan ang ating pong karumihan ay tinakpan na katwiran ng ating Panginoong Hesus. At dahil pinayaran niya ng kanyang tugo ang ating pong kaligtasan mula sa pagkakasala, inako ng ating Panginoong Kristo
ang curse o yung sumpa ng kautusan, nagkaroon po ng substitute sacrifice. Na ang ibig sabihin, na dapat tayo ang mamaparusahan, na dahil sa ating kasalanan, hindi natin kayang abutin ang kautusan. Mismo ang Panginoong Kristo ang nagbigay ng buhay para sa atin. At kung sino man ang naglagap ng pananampalataya, ay pinangakuan ng Diyos ng banal na Espiritu. Kung titingnan po natin ang istorya ng unang iglesia, during the early church in Acts 2, habang ang mga alagad ng Panginoong Kristo, ang mga mananampalataya ay nagsasama-sama sa isang tahanan, bumaba ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mula sa langit ay narinig nila ang malakas na hugong ng hangin. Pinuno ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ang tahanan at napuspos ng kapangyarihan ang buong pagkatao ng mga mananampalataya. Ito po yung pinangako ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad. Nung siya ay babalik na sa piling ng Diyos Ama sa langit, ang sabi niya, bababa ang banal na Espiritu. So ito yung pinangako ng ating Panginoong Kristo. Pagbalik niya sa patungo sa langit, ay bababa naman ang banal na Espiritu upang siyang tumahan, upang siyang gumabay sa mga mananampalataya. This is the promised Holy Spirit na ipinagkaloob ng ating Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. In Ephesians 1, verse 13, And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Ito po yung sinasabi kong pangako ng Diyos na banal na Espiritu. We are marked in Him with a seal. Ito po ang itinatak sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng nagtiwala at nagbigay ng buhay sa ating Panginoong Kristo. Tinatakan tayo ng banal na Espiritu. It is the proof of ownership. No? It is the proof of God's ownership to us. Nung araw po, ang mga hayop, particularly ang mga kalabaw, ay sinisinyalan. No? Hindi po tawag doon, yung tinatatakan, no? ng isang mainit na bakal na nakalagay po yung pangalan ng may-ari ng kalabaw. So ito po yung pinaiinit. Pag ito'y nagbaga, ididikit po doon sa katawan ng kalabaw upang tumatak ang pangalan ng may-ari ng kalabaw. Pero mga kapatid, hindi naman po tayo sisinyala ng ating Panginoon na tatatakan sa ating katawan ng pangalan ng Jesus Christ. Pero alam niyo po, ang tatak ng mga mananampalataya ay yung banal na Espiritu. Sabi nga, when you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. In 2 Corinthians 1 verse 22, and He has identified us as His own by placing the Holy Spirit in our hearts as the first installment that guarantees everything He has promised us. Ang presensya ng banal na Espiritu iniligay ng Diyos sa ating mga puso as the first installment. Ito po yung nagkagarantiya ng kasiguraduhan, ng kapag-asahan sa lahat ng ipinangako ng Diyos sa atin. The presence, the abiding presence of the Holy Ghost. Ang makapangyarihang presensya, paggabay, pagkilos, pagtuturo, pagliwanag,
pag-aakay ng banal na Espiritu sa lahat ng mga nagsisiibig sa ating Panginoon. And no one can break the seal of God. This is the seal of God's ownership to His children. Ang banal na Espiritong ipinagkaloob, ang banal na Espiritong ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo. The gift of the Spirit. Ito po ang nagsasanctify sa lahat ng mga mananampalataya. Ito po ang nagtuturo sa atin kung paano lumapit sa tamang pagsamba sa ating dakilang Diyos. The Holy Spirit produces in our hearts those feelings, hopes, and desires which are evident that we are accepted by God. We are regarded as His children. Ang banal na Espiritu ang nagbabantay sa atin, nagtuturo kung paanong manalangin. Ito ang nagpuproduce ng mabuting gawa sa ating mga buhay. Ito ang nagsisilbing teacher ng mga mananampalataya kung paano tayo magbabasa ng Biblia. Ito ang nagliliwanag sa kanyang mga salita upang ang banal na salita ng Diyos ay makapangyarihang kumilos sa buhay ng mga taong nagsisiibig sa ating dakilang Diyos. In Galatians 5:22, makikita po rin natin dito yung fruit of the Spirit. Na kung sino man ang pinanahanan ng banal na Espiritu ay mayroong bunga ng banal na Espiritu. Ito po yung sinasabing pag-ibig, no? Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, self-control. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kinakaya nating mabuhay ng tama, mga ayon sa katwiran at kalooban ng ating dakilang Diyos. Sa kasagalang ating mga minamahal, hindi natin kakayanin. Pero salamat sapagkat mayroong banal na Espiritong gumagabay sa atin. Upang sa habang tayo'y nabubuhay sa ibabaw ng mundo nito, ang banal na Espiritu ang mistulang nagliliwanag, gumagabay sa ating puso, sa ating buong pagkatao, upang makapamuhay tayo ng ayon sa kalooban, ng ayon sa pamantayan, ng ayon sa katwiran ng ating Panginoong Diyos na nasa langit. At dahil sa tatak ng banal na Espiritu na sa ating mga puso, ay kaya nating mabuhay ng may kagalakan sa kabila ng mga suliranin ng buhay. At dahil sa tatak ng Espiritu ay mayroon po tayong confident, mayroon tayong kasiguraduhan at pag-asa ang buhay sa pagdating ng panahon ay mayroong kaluwalhatian. At sa pamamagitan ng tatak ng banal na Espiritu, ang ating hinaharap ay may liwanag. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo na siya naging daan upang ang banal na Espiritu ay sumapiling sa lahat ng anak ng Diyos. The gift of the Holy Spirit. And the other effect, or great effect, of the work of Christ is that we have the gift of regeneration. When we talk of regeneration, o yung pagkabuhay na muli, ito po yung tinatawag natin we are being born again. Tayo ay muling ipinanganak.
No? We are regenerated. Nagpanibagong buhay. Binigyan ng bagong buhay na dahil sa ating kasalanan tayo ay patay. Sa pamamagitan ng Panginoong Kristo nagkaroon ng buhay ang ating kaluluwa. At ito ang pinag-uusapan ng ating Panginoong Kristo at ng isang Jewish religious leader in John 3. No, kung babasahin po natin ang John 3, makikita po natin dito itong si Nicodemo ay lumapit sa ating Panginoong Kristo at siya ay sumangguni kung paano ang kanyang kaluluwa ay magkakaroon ng kaligtasan. Kahit ang sabi ng Panginoong Kristo sa kanya, malibang ang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Unless a man be born again, he will not see the kingdom of God. Kaya sabi ni Nicodemo, Guro, paano mangyayari na ang isang tao ay muling babalik sa sinapupunan ng kanyang ina at siya ay muling ipapanganak? Muling sumagot ang ating Panginoon sa Kristo. Sabi niya, unless a man be born be born of spirit, be born of water and spirit, he will not see the kingdom of God. Malibang ang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng spiritu, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Marami pong mga mananampalataya, marami pong mga tao ang naniniwala. Ang talatang ito ay tumutukoy sa bautismo sa tubig. Ito, yung tinatawag nating water baptism. No? Sapagkat ang sabi ng Panginoon Kristo, malibang ang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng spiritu, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So many people believe na ang water baptism ay isang requirement at isang daan upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Ibig sabihin pala, kailangan nating bautismuhan sa tubig upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ito po ang kanilang pagkaunawa sa talatang ito. Pero alam niyo po, minamahal mga kapatid, wala pong sinasabi ang Biblia na kahit saan po nating tingnan, wala pong talata tayong mababasa na you have to be baptized by water for you to be saved. Wala pong sinasabi. Ngunit ang sinasabi ni Jesus Christ, unless a man be born again with water and spirit, he will not see the kingdom of God. Ano po ba yung tinutukoy na water? No? Minamahal mga kapatid, Jesus was talking about Himself, the living water, ang buhay na tubig. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo, malibang ang tao ay pinanganak sa pamamagitan niya at ng Espiritu, ay walang buhay na walang hanggan. Kung babalikan po natin yung Samaritan woman doon sa balon, lumapit ang Panginoong Kristo at ang sabi ni Jesus Christ, I am the living water. Ako ang buhay na tubig. Kung sino man ang iinom sa akin, kailanman ay hindi na mauuhaw. Jesus was talking about Himself, the living water, and by the power of the Holy Spirit. Kaya nga po sinasabi ni Paul kay Tito, no? Pinaliwanag po nito ni Apostle Paul sa sulat niya kay Tito. Sabi niya in chapter 3 of Titus, verses 4 to 7, babasahin po natin, but when the kindness and the love of God, our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done,
But according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ, our Savior. Pansinin po natin yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Tito. Ulitin po natin. In verse 5, no? Tingnan po natin dito. But according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Sa pamamagitan ng paglilinis at pagpapagong buhay at sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nagkaroon tayo ng buhay. At ito ay binuhos ng dakilang Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. In verse 7, that having been justified by His grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. Being born again is being born by the power of the Holy Spirit through our Lord Jesus Christ. Unless a man be born again, he will not see the kingdom of God. So the benefit or the effect of the work of Christ is our regeneration. Ang ating pagkabuhay na mamuli sa pamamagitan ng paglilinis ng banal na Espiritu, sa pamamagitan din ng gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Pang-apat na po pala, we have the gift of eternal treasures. Ang biyaya ng pangwalang hanggang kayamanan. Eternal treasures. Ito po yung hinihintay po nating maluwalhating langit. Ang huling, ang walang hanggang kahantungan ng mga anak ng Diyos. Our eternal inheritance in heaven. Our glorification. Ang pangako ng Diyos kapag tayo po ay dumako na sa kanyang maluwalhating kaharian. Ang lahat ng kanyang iniligtas ay makakaranas ng kaluwalhatian. We will be given a glorified body upang tayo ay manahang kasama ng Diyos sa kanyang kaharian. Christ secured for us an eternal inheritance in heaven, a treasure that will not fade away forever and ever. Amen. In 1 Peter 1, verses 3 to 4, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. In verse 4, ang sabi po, to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you. Dahil po sa pagkamatay at pagkabuhay mula muli ng ating Panginoong Jesucristo, we obtain an eternal inheritance in heaven. Sabi po, imperishable, hindi nabubulok, hindi nasisira, at hindi mawawala kailanpaman. Ito po ang ating kahahantungan pagdating ng panahon. Dahil lamang sa biyayang kaligtasan handog sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At alam ko po lahat po tayo ay nag-aasam, hindi man sa ngayon kaagad-agad,
Pero inaasam-asam natin yung takilang langit. Maranasan natin ang kaluwalhatian na ipinangakong ipamamana sa atin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Minsan po, mayroon pong Sunday school teacher ang nagtuturo sa mga kids. Tinanong niya itong mga bata, "Kids, pagdating niya sa heaven, anong unang ninyong gagawin?" Huh? Ang sabi nung isang bata, "Teacher, pagdating ko sa heaven, mamamasyal ako kasi excited akong makita yung sinasabi nilang street of golds. Papasalan ko yun ng yung mga bahay na yung mansyon na gawa sa ginto." Yung pangalawang bata ay sumagot, "Teacher, pagdating ko sa heaven, hahanapin ko si Mami, si Lola." And the third child, sabi, "Teacher, pagdating ko sa heaven, ang hahanapin ko ay si Jesus." Tayo po mga minamahal na kapatid. Excited po ba tayo maharating ang walang hanggang piling ng Diyos sa kalangitan? Kung ako po yung tatanungin kung anong aking gagawin pagdating sa heaven, hahanapin ko walang iba ang aking Panginoong Jesus. Ang aking Panginoong Jesucristo na aking tagapagligtas. Pagtungtong ko sa langit, I will look for my Lord Jesus Christ, the one who saved me. Ito po yung pinakatakilang mararanasan natin, na makita ng mukhaan ang ating tagapagligtas. The eternal presence of the Holy One. Yung sampahin natin, papurihan siya, habang tayo'y nabubuhay sa kalangitan, kapiling ang ating dakilang Diyos. We have eternal treasures in heaven. So those are the benefits, the effects of the wonderful work of Christ. Number one, we have peace with God. Number two, we have the gift of the Holy Spirit. Pangatlo, we are regenerated. The gift of regeneration. And of course, the gift of eternal treasure. Ang walang hanggang buhay sa piling ng ating Panginoon. Amen po ba? Pwede po tayong pumalakpak. Ipakita po natin sa Diyos ang ating pasasalamat. Na kung hindi dahil sa laking gawa ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po natin mararanasan ang mga bagay na ito. So purihin ang ating Panginoon Diyos. Ngayon po, bago po tayo magtapos, nais kong magpatol ng isang tanong sa inyo. And this question is this: what do we contribute for our salvation? Sa Tagalog, ano ba ang ating naiambag o ano ba ang ating naging part sa ating kaligtasan? Meron ba tayong ginawa? Meron ba tayong merito? Or meron po tayong ginawang effort to secure our own salvation? Meron po ba? Maaaring sabihin natin, Pastor, wala.
wala tayong ginawa para magkaroon ng kaligtasan. Sapagat ang kaligtasan natin ay biyaya. Tama po tayo doon, mga minamahal. Tama po kayo na wala tayo ni anumang naging papel o naging contribution sa ating kaligtasan. Ito po ay gawa lamang ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Pero kung tatanungin po tayo, mga kapatid, ano ang iyong ginawa kung bakit ka nagkaroon ng kaligtasan? No? Sabihin, kung tatanungin ka, ikaw ba'y ligtas? Sabihin mo, opo. Paano mo nasabing ikaw'y ligtas? Maaaring isasagot po natin dahil tinanggap ko ang Panginoong Kristo sa aking pong buhay at ako ay nanampalataya sa kanyang buhay, sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay na maguli. Sabihin natin, sapagkat sa pamamagitan ng aking pananampalataya sa Panginoong Kristo, nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Tama po rin naman kayo doon. Tama po tayo doon. Na ang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo ang daan patungo sa kaligtasan. Pero alam niyo po ba, mga minamahal, maging ang pananampalataya yung sinasabi niyo yan ay biyaya ng Diyos. Talking about faith, ang sabi po ng Romans 10:17, hindi ko po yata nailagay, pero yan po, nailagay ko pala. In Romans 10:17, ang sabi po, so faith comes from hearing. That is hearing the good news about Christ. Ang pananampalataya ay nagmula sa pakikinig. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang tanong, ito pong pananampalataya ito ay galing sa atin o dahil bunga ng salita ng Diyos? Mga minamahal, mga kapatid, even our faith na itinuon natin sa tamang objective nito, ang ating Panginoong Kristo, ay biyaya, ay bigay ng Diyos sa atin. Ibig pong sabihin ng talatang ito, that faith comes from hearing. No? Ibig sabihin, hindi po tayo magkakaroon ng pananampalataya kung hindi natin maririnig ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Kristo. At ang tao na sinasabi nating patay sa kasalanan, kailanman hindi makakaunawa ng salita ng Diyos. Ayon po sa ating pong talatang binasa ng unang Ephesians 2, we are dead in sins and trespasses. Tayo po ay patay dahil sa ating pagkakasala. We are totally depraved. Kung hindi po naalala, pinag-usapan na po natin mga ilang buwan na nakakaraan ng patungkol sa total depravity of man. Na ang tao ay bulong sa kanyang kalalagayan. Ang tao ay patay sa espiritu. So paano ang patay sa espiritu ay magbibigay ng pananampalataya sa buhay at dakilang Diyos kung patay ang kanyang espiritu? Kaya minamahal, mga kapatid, ang pananampalatayang nilagak natin sa ating Panginoong Kristo ay sa Diyos pa rin ang galing. Ang pananampalataya na sinasabi natin nagmula sa ating, actually, nagmula yan sa Diyos. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi natin nakamtan sa pamamagitan ng ating mabuting gawa. Diba? Malinaw po na sinasabi ng Ephesians 2 verses 8 and 9, for by grace you are saved through faith. It is a gift from God that no one should boast. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. At ako po'y naniniwala na ang pananampalatayang nagbunga ng ating kaligtasan ay kasama doon sa package, doon sa grace ng Diyos sa atin.
Hindi po tayo nagbigay ng pananampalataya, ito'y pinalitan ng Diyos ng kaligtasan. No? Ang ating pong kaligtasan ay hindi nababayaran at hindi at kapalit na nagmula sa atin. Sapagkat ang kaligtasan ng tao ay nagmula sa Diyos at maging ang ating pananampalatayang inuukol natin sa ating Panginoon Kristo ay nagmula pa rin sa ating dakilang Diyos upang wala tayong maipagyayabang. Wala tayong ginawa. Ng Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Salamat sa Kanya. Pero alam niyo, kung meron man tayong na-contribute, walang iba kundi ang ating kasalanan. Dahil sa ating kasalanan, nangyari ang lahat ng mga bagay. Kasalanan. Yan po tayo. At ang lahat, the rest, ay ginawa na ng ating Panginoong Kristo. Dahil sa kabutihan at mayamang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Ginawa niya ito upang lahat ng bagay sa lupa man at sa langit magbigay ng kaluwalhatian sa ating dakilang Diyos. Kaya nga po, ang sabi ng John, verse 6:65, he went on to say, "This is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled them." Walang makalalapit sa akin, kundi ito ipagkakaloob ng Diyos Ama. Even our faith nang galing sa Diyos, siya ang nagbigay upang makalapit tayo sa ating dakilang Panginoong Kristo. Sa Tagalog, kaya nga sinasabi ko sa inyo, walang sino mang makakalapit sa akin malibang ibigay ito sa Kanya ng aking Ama. Lahat ng bagay ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. Sa ating pong pagtatapos, ano po ang ating pong response sa bagay na ito? Or meron ba tayong pwedeng gawin bilang kanyang mga anak? Para sa kaligtasan ng iba? Meron pa tayong maiko-contribute naman para sa kaligtasan ng ibang tao? Dito po, makikita natin kung kaano kabuti ang Diyos. No? Hindi po niya tayo pinili, hindi niya tayo tinawag, no? Para wala lang. We are called for a purpose. Ang sabi po ng bandang huling pananalita doon sa Romans 8:28, we are called according to His purpose. Meron pong dayunin ng Diyos sa ating mga buhay, kaya tayo tinawag sa pananampalataya. Naalala ko po nung tinawag niya ang mga alagad, no? Sabi niya, "Follow me and I will make you fishers of men." Meron po tayong gagawin. At ang kagandahan, in-involve tayo ng Diyos sa isang dakilang ministeryo na kung saan ay ihahayag natin ang mabuting balita. The Great Commission, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teach them to obey all things that I have commanded you, and I will be with you until the end, even the end of the age. Meron po tayong responsibilidad as ambassadors of faith. Ito ay ihayag ang mabuting balita ng pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo
ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. In 2 Timothy chapter 2 verse 2, sabi po ni Paul kay Timoteo, ipangaral mo ang salita, maging handa ka sa mabuting panahon o sa hindi mabuting panahon. Manumbat ka, magsaway ka, manghikayat kang may katapatan at pagtuturo. Ito po ang ating pong maiko-contribute sa ministeryo ng Diyos dito sa lupa. Tayong nakaranas ng mabubuting pagpapala. Tayo nakaranas ng dakilang benepisyo dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Marapat lamang na maging bahagi tayo ng pag-usad ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Let us preach the gospel in season and out of season. Yan po lamang ang ating magagawa. To proclaim the good news. Pero ang pagliligtas, hindi po sa atin yan nakabatay. Ito po ay nakasaalang-alang lamang sa kalooban ng Diyos sa mga tao. We can invite many people to church. We can invite and we can draw every people sa ating pong pananambahan. But only the Father can bring them to Christ. Hindi po tayo ang liligtas. Tayo po ay ginawa lamang na mouthpiece ng Diyos upang ibahagi ang kanyang salita. Yun lamang po ang magagawa po natin. Hindi po tayo magliligtas. Huwag po tayong malulungkot kung ang ating pong sinisira ng gospel ay hindi nagre-respond. Gawain po ng Diyos yun. Ang sa atin, sabihin natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi po ng talata, unless the Father draw them to me, hindi po tayo makakalapit sa Panginoong Kristo kung hindi tayo bibigyan ng kakayahan ng dakilang Diyos. Muli po, magandang umaga sa ating pong lahat. Pagpalain ng Diyos ang ating pong mga buhay.
Sa ating pong pagtatapos ng ating pong gawain, tayo po mga minamahal ng mga kapatid ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa araw na ito kung saan ay minsan pa binigyan niyo kami ng pagkakataon na makasamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Binigyan niyo kami ng kalakasan ng aming pong mga pangangatawan, ipinangon mula sa aming pong pagkakahiga. Kayo po ang nagturo sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nagliwanag ng iyong mga salita. Nagbigay ng kalakasan ng pagnanais na makinig. At kayo rin, Panginoon, ang nagtatanim nito sa aming mga puso upang ito ay patuloy namin maisapamuhay. Nakila ang iyong paggawa sa aming pong mga buhay o aming Panginoon sa Kristo. Salamat, Diyos Ama, sa lahat-lahat ng inyong ginawa o banal na Espiritu sa inyong pamamagitan. Purihin ka. Maraming salamat po. Ito po ang aming pong dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga minamahal mga kapatid, sa pamamagitan ng karapatang pinagkaloob ng Diyos sa inyong lingkod, kung aming Panginoong Kristo, hayaan niyo pong maitaas ang aking mga kamay upang may gawad ang inyong dakilang basbas para sa aming lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, mula doon sa hindi nagmamalim, walang hanggang pag-ibig, katakilaan, kapangyarihan ng ating dakilang Diyos amang nasa langit. Alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Kristo na ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng tanglaw, liwanag, kalakasan, patnubay ng Santong Espiritu, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanag ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen.
God, unto our God, matchless, endless, more than restrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. We sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your